Ilang bilyon ba ang kailangan ninyo upang makontento? Kapalit ng pagdurusa ng maraming maralitang Pilipino. Ilang bilyon ba ang kailangang ipunin upang makontento? Ilang palasyo, ilang luxury car, at ilang bakasyong hindi na mabilang. Sa bawat magagarang bahay nyo, may mga pamilyang natutulog sa malamig na simento. Idagdag pa natin mga batang nagpapalaboy-laboy sa lansangan at wala sa paaralan. Sa bawat luxury car, may mga magulang na hindi kayang bumili ng kanilang pangangailangan. Sa bawat ipinagpapalit na prinsipyo, maraming nagdurusang mga Pilipino. Hindi ba ninyo naririnig? Hindi ba ninyo nakikita? O hindi nyo pa nadarama? Marami sa mga kababayan natin napipilitan lang tumawa upang itago totoong nadarama. Mga kayamanang inyong tinatamasa, kung sa pandaraya nakuha, sana mayroon pa tayong takot sa Diyos at konsensya. Narito ang salita ng Panginoon, naway magdala ng pag-antig sa mga puso ninyo. Kami man ay mga tao ring may damdamin, ngunit hindi pusong bato. Ano ang pakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong mundo, ngunit mawawalan siya ng kanyang kaluluwa? Mababasa sa Mateo chapter 16, verse 26. Ano ba ang halaga ng yaman kung ang kapalit ay pagdurusa ng ating mga kababayan? Wala. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang mga tao, mga kabataang may pangarap, mga mulang nagsusumikap, mga pamilya na patuloy lumalaban sa kabila ng kahirapan. Ang tanong na ito, ilang bilyon ba ang kailangan ninyo upang makontento, ay isang hamon sa inyong konsensya, sapagkat hindi bilyon ang magliligtas sa inyo, kundi ang katotohanan sa huli. Ang paghihirap at pagtitiis ng mga nakararami ay may hangganan, sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, may kapanahunang itinakda sa lahat ng bagay, maging sa langit o sa ibabaw ng lupa. Huwag nating hayaang laging nasa huli ang pagsisisi. Ang bawat pagkakataon na tayo'y nabubuhay ay pagpapahinuhod ng Diyos upang ituwid, itama ang anumang maling mga gawa. Kaya kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba at mananalangin, hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang gawa, aking diringgin mula sa langit at papatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang bayan. Yan po'y ating mababasa sa 2 Kronika, chapter 7, verse 14. Yan po ang hamon sa ating lahat ng salita ng Diyos. God bless, Philippines.